Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ay yung February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ulitin ko uli. Wala sa baraha ang kapalaran na tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago na ito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to change, aware, maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, hindi ito ang channel na ito para sa'yo. Tingnan muna natin, Cancer. Okay, Cancer. Taong may sakit pala. May taong may sakit, ano? Either a family member. Ako nakita dito. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nahandle naman yung confident mo. Na you try to make it balance any situation into your life. Mayroon nga mga bagay na iniisip. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pag-isolate. Nagkakaroon ka ng mga daydream, fantasizing situation sa nakita ko to. Ang daming gumugulo sa isipan mo sa nakita ko dito sa iyo. Nandito rin yung sitwasyon na may mga sitwasyon na nagiging mabagal. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga pinaprogress or nahandle yung mga bagal na decision making or mga actions or movement na nakikita ko sa dito. Sa iba sa inyo. And then also, ang nakita ko rin dito is, maaring iba sa inyo is you are more on focusing to yourself. Pwede nahandle sa point na yon or sa iyong family kasi nahandito rin si family. And then, nakita ko rin, may mga bagay o sitwasyon na makakaramdam ka raw ng pagod, ganyan, or nahandoon yung mga sitwasyon na darating yung point na nakaramdam ka ng pagod. Or maybe you have a travel, kasi may nakita akong departure. Hindi na 6 days, 6 weeks, 6 months man yan, or by the June, pwedeng ganun. Or may mga actions ka na gagawin this time. Yun na nakita ko. Nagkakaroon ng mga pagpaplano this time na handle you giving your effort and hard work and focusing sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. Medyo nalilito ka ata o may mga bagay na nakakapagpapalito sa'yo. May magkakaroon ka ng mga frustrations in life. Malabo ba yung mata mo? May tao kasing malabo yung mata eh. Yun na nakita ko. May tao rin ako nakikita dito na itong tao na to is maybe a family member or mas may edad to sa'yo, maybe, hando sa point na yon. Nagbibigay ng suporta. Hindi ko alam kung ikaw ang nagbibigay sa kanya ng suporta or magbibigay siya ng suporta. Vice versa. Kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. May pagtulong din ako na nakikita dito. No? Makaka-receive ka daw ng gift. Sabi dito, makaka-receive ka ng gift, pera, or tulong. Or maybe ikaw ang magbibigay ng gift. So, nakikita ko dito. And then also is may mga adventurous or may mga excitement situation ako na nakita sa'yo. May union eh. May magkakaroon ka ng union or may magkakaroon ng mga union, family man yan, kasama sa trabaho man yan, may mga pagkikita-kita. Sa iba naman sa inyo is there's a new beginning happen into your life. Kumbaga, there's an ending situation na magaganap sa'yo. Kumbaga nahanday may mga difficult time situation na maaaring matatapos na yun. Kasi we have the 10-10 din kasi dito. Completion. Yun na nakikita ko dito sa iba. Bakit? May mga unexpected ka. Mag-ingat ka na lang, when it comes to an unexpected situation. Pwede magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, conflict, ganyan, mga disappointment, mga intense pain, mga emotional pain, feeling hopeless, or nahadot ka lang sa point na
depression, pwedeng sa iba may mga heartache, may mga parating sa yung ganyan. May mga pagkalito. Sa iba siguro, pwede kang sa lovers, maaaring nalilito ka, ganyan. Sa nakita ko to. Or someone into your life na medyo may mga basta may unexpected. Pwedeng yung tao na yun, nandun siya sa sitwasyon na yun, tapos kukonek siya sa'yo. O, diba, ginulo siya ng anak ko. Pwedeng, ano ba yun? Yeah, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, over the 6 months yan. No? Pwedeng March, ganyan. Pwedeng June. Days, weeks, months, or hour. Mga ganyan. Tingnan na natin. Anak naman, ano ba yan? Meron kang 3, 1, 8, 28, 26, and 17. Sagittarius, Gemini, Virgo, Aries. Yan. Okay, may mga bagay ka daw na iniisip. No? May mga bagay ka na iniisip. May binahan doon din yung sitwasyon sa iba sa inyo is may mga information ka na inaalam. Pwedeng nandun sa point na yon, no? Na isang information na you want to make it positive. Nandun ka sa point. Nagkakaroon ng mga malalalim na pag-iisip. May mga bagay ka daw na pinag-aaralan. Sa nakikita ko to, inaalam, nire-research o inaaral, mahandun sa point na yun. Nahandun yung main concern, handun yung point mo, handun yung vitality, and handun yung purpose mo. Parang there's a new beginning kasi ako nakikita sa iyo. And then also, mag-ingat, hindi ko alam in what way yung sitwasyon mo. But may nakita sa yung vehicles, no? Ikaw, pwede kasi ito is makaka-receive ka lang ng communication or ng information or ng news or pwedeng ito is sa'yo or sa malalapit sa buhay mo. But syempre, wag naman sana, 'di ba? May vehicles ako nakikita. Mag-ingat kayo pagdating sa vehicles and travel. Ganyan. Kasi medyo hindi magiging maganda yung situation na kalalabasan. Kung nagdadrive ka, kung nakasakay ka man, or basta ganon, mga naglalayag, ganyan, o kaya something vehicles. Pwedeng magasgasan kung mga sasakyan na sinasakyan mo, mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is there's a new beginning happen into your life. Kaya may mga biglaang naganap o magaganap sa buhay mo. May nakita nga ako sa yung travel eh. Maybe handle yung thinking about traveling or maaring natapos na sa iba yung traveling or sa iba sa inyo is nag-iisip pa lang kayo na mag-traveling. Pwedeng nandun sa point na yun. But there's a traveling ako na nakikita dito. Sa iba naman sa inyo is there's a change of journey happen into your life. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo or may magtatapos na sitwasyon into your life. Kasi there's an ending and there's a new beginning kasi ako nakita dito. Ang sinasabi rin dito, parang may mga oras, panahon o sitwasyon na nasasayang. Hindi ko alam in what way, no? Hindi ko alam in what way. Yun na nakikita ko dito. And then also, hindi naman siguro kayo lahat kasi, 'di ba? Marami kayo energy. Nagkakaroon ng depression. Sa iba naman sa inyo, anak, may illness talaga. Ingat ka no, when it comes sa illness, maaring na-handle sa point na may magkakasakit ka or masama yung pakiramdam mo. Ingat na lang. Mahilig kayo sa kape? Yung iba dito mahilig sa kape? Yan, kung ano man yan. Sadness? There's a loss. Hindi ko alam what, but there's a loss. Tandaan mo palaging maraming klase ang loss. Loss of hope, loss of trust, loss of something, loss of someone, loss of pet, loss of, kung ano mang loss yan, object, yan, kung ano man yan. No, something loss. Ako nakikita sa'yo dito. And sa sitwasyon mo din, yun nga, may mga secret or may mga inaalam ka na mga mystery situation. Or pwede rin na doon kasi sa sitwasyon mo na nagiging misteryoso ka. Or maybe there is someone is very secretive or misteryosa, nandun sa point na yon, no? Sa nakikita ko dito. Or maybe nandun yung point na may tao dito na inaalam niya who you are, ganyan. Pwede nandun sa point kasi na yun.
Diba? Ingat ka lang din. O maybe, just ikaw pala to, no? Yes, there's a transformation, may transition, and may new beginning talaga ako na nakikita sa iyo. Na handito is malilipad mo na yung mga pakpak ng matayog. Ibig sabihin, may paggaang ng iyong enerhiya. No, kung dati is mabigat, ngayon is medyo may pagkagaang. Kasi you're starting and may starting na, may starting pa rin. Diba? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Para may stepping up situation. Ako nakikita. May ibon kayo, iba no? Ibon, kabayo, something. Yun. May change and movement talaga. So, iba sa inyo, siguro this time, nagiging very flexible kayo this time when it comes into your self or sa sitwasyon mo. Nandun sa point na yun. Anak, tingnan natin. Anak, doon ka muna. Energy ng Cancer. Okay. When it comes sa iyong energy mo, bakit stagnant ang energy ka dun? Universe. Stagnant ka raw. Wala ka bang ginagawa? Or you are more on, at peace at this time. Pwedeng nandun ka sa point. Pwedeng you are naka-resting time ka. Pwedeng naka-bakasyon ka. Pwedeng focus ka sa sarili mo. Ganyan. Yun. It's more on stagnant yung situation. Sa iba naman sa inyo is nahandoon yung sitwasyon na meron kang tinapos or may tatapusin ka sa nakaraan or may hindi yung nando sa point na yon. May pagtatapos o may matatapos o may natapos doon. Kasi may new beginning ako na nakikita sa iyo. Sa iba ganun na. Yung energy mo rin this time is you are more on aware sa mga kaganapan sa buhay mo this time. Sa sarili mo, sa physical, emotional, spiritual man yan, kung ano man yan, sa mga nakakausap mo man yan, pwedeng nandun sa point na yun, sa mga bagay na naisip mo. You are more on aware. Nagkakaroon ka ng mga self-evaluation o may mga bagay na nagkakaroon na ng transformation sa iyo. Or maybe you are thinking about something transformation. So, iba dito, this is a more transformation. Yun. Iba sa inyo is medyo puyat ata kayo yung energy nyo. O kung maybe night, may nagano sa tenga ko. Okay, maybe iba sa inyo is night shift kayo o may mga pinagpupuyatan kayo. Magbawi kayo ng tulog, no? Kasi masama din yun. Kailangan nyo rin talaga ng mental peace this time, mag-relax, mag-recharge. Hindi ko sinasabi na relax ka na no kasi may pinagpupuyatan ka. Ano yun? Gabi. Pero kung night shift ka, wala tayong magagawa doon. Pero kung kailangan mo na masabaan mo pa yung tulog mo at bumawi ka, gawin mo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Nagiging, iba dito is very emotional, no? In some aspect of your life. Parating. The answer, parating. Uy, ano yun? Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may magtatapos talaga sa buhay mo. Kumbaga, siguro nandun yung point na meron kang sitwasyon kasi di sa 10 ibig sabihin, do sa completion. Sa iba sa inyo, meron kang naumpisahan o inumpisahan na matatapos na. Maaaring iba rin sa inyo is magiging more on busy kayo this time. No? Sa nakita ko dito, mas more kayo magiging focus sa inyong stability, sa pera mo, sa sarili mo, sa business mo, sa trabaho mo. Parating din sa iyo is parang may struggle yung iba dito. Hindi ko alam in what way, but there's a struggle situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng kung may business ka, malaki man o maliit yan, may konting struggle lang ako nakikita sa iyo, no? And then parating sa iyo is may tao. There's an offering ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam in what way. Pwede ito is magagaling sa mother figure situation.
But there's an offering situation ako nakikita. Siya ang mag-o-offer sa'yo or o ikaw ang mag-o-offer sa kanya. I-vice versa natin na yun, may offering ako na nakikita dito sa'yo. Kung anong offering yan, hindi ko alam. Kasi iba-iba kayo. Pwedeng sa iba is offering of pagtulong, pwedeng iba is offering of money, iba sa iyo. Basta iba-iba. But there's an offering ako na nakita sa iyo. And sabi dito is tataha ka daw ng bagong destiny sa buhay mo. There's a potential ending din sa iba. There's a potential ending sa iba dito. Or may mga opportunities na darating opportunity. Ganyan. Or may mga beginning of a cycle na magaganap sa buhay mo. Yun ang sa iba. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. And nakikita ko, we have the 9-9, no? Wow. Kasi 9-9 kasi ano yan? Prusion yan. Meron kang, you are patiently waiting when it comes sa isang situation. Parang may hinihintay ka, parang you waiting for a result, for a reward, for something na doon. Parang may paghihintay ako na nakikita sa party mo. Yun. May mga travel yung iba. And then also, is may mga union, may magbibigay ng payo eh. Hindi ko lang alam ba't ang daming tao na ko-connect sa'yo. Or may mga tao na magkakaroon ng connection. Ang daming tao? Bakit ang daming tao? Maaaring makaka-receive ka ng information, communication, news sa isang tao na malapit sa'yo na hindi mo magugustuhan. Pwedeng a family member, pwedeng kasama sa trabaho, basta connected to sa'yo. So, nakita ko dito. Baka maubusan na ako ng ano. Yan ang parating sa'yo, ha? Tingnan natin. May pagsuporta, no? Hindi ko lang alam kung may susuportahan ka or may tao na magsusuport. Anong dapat iwasan ni Cancer? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, sige, syempre, yung ma-imbalance ka, more on chaos at ma-disorganize ka sa sarili mo o sa sitwasyon mo, yun ano. Iwasan mo din yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, hindi ka makapag-focus at hindi ka makapag-desisyon. Iwasan mo, syempre, yung salita mo, no, yan. Iwasan mo yung mga salita mo o yung mga taong nakakausap mo, mag-ingat ka rin. Hanggat maaari, you need to be aware din. Gamitin mo rin yung intellect and intelligence mo rin sa nakita ko dito. And then, kumbaga, you need to see the fact din kasi, iwasan mo yung mga tao, sa sarili mo siguro yung magsinungaling ka. O yung mga tao na sinungaling, ganyan. Yung mga tao na manipulative or maging manipulative ka, iwasan mo yun kasi ingat na lang din kasi magiging cause siya ng trouble. Iwasan mo, syempre yung mga tension or mga battle thought situation, yung mga magtaas ng ego or mga matataas ng ego, ganyan. Yung hindi ka makapag-cooperate sa mga tao or sa kanila, kung ayaw nila, okay lang din yun. Yun nakita ko dito. Mag-isip ng mga negative situation, chaos, ganyan. Ma-disorganize ka talaga sa sitwasyon, no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mo magsinungaling o yung mga taong sinungaling, iwas ka na lang. Tsaka syempre, iwasan mo din yung yung hindi ka makabawi ng tulog. Kasi alam mo, nakapagpapahina ng yan, nakapagpapabobo yan. Totoo yun, di ba, pag kulang ka sa tulog? Totoo yan. Kasi na-empty yung utak mo eh. Kumbaga, kasi ang talaga naman tulog talaga is, di ba, gabi. Yun. Ingat na lang din, kaya kailangan mo rin magbawi. No? Mag-emotional at overthinking. And love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer. Love. Cancer in love. Sa iba sa inyo, family to. Love. Okay. Okay, when it comes sa love,
is, kung ikaw is single, yes, meron. Panalo meron. Aba, meron. Kung single ka, sa single sa inyo, meron eh. There's an offering oh. Ako nakikita sa'yo. Dito. Actually, isa, dalawa. Tapos, meron ding isa pa na nagkakaroon ng interest sa'yo. Baka pwede rin na ikaw yung interesado dito. Pero dalawa yung nakikita ko sa'yo, no? Yan. Pwede yung isa is kilala mo na talaga ito. Sa isa naman is maari makikilala mo pa lang. 1 to 2 person to 3. Actually, isa dito para may friend. Ako nakita, pwede yung friend yung nagkaka-interest sa'yo. O yung isa is kilala mo na rin talaga. At yung isa is parating pa lang. Kasi these are new situation. Yan ang iyong yan ang mga sa single. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, nagkahiwalay na talaga. Kasi ang nakikita ko dito, itong tao na to, pamilyado ba to? Pwedeng either pamilyado siya o nagkaroon siya ng connections with someone or nahandoon yung point na nagkaroon siya ng interest sa isang tao na pamilyado or may connection. Ang pangit nun, di ba? Yun. Or, nahandoon yung point na nagkaroon talaga ng third party sa relationship na to. Kasi nandito na rin yung pagtahak sa ibang tao, no? Kasi may nakilala siya or may nag-offer sa kanya ng bagong tao. Yan. Kumbaga nagkaroon kasi ng pagbabanding dito sa sitwasyon. Ako na nakikita. Pwede matagal na sila nagkakaroon ng connection and then ngayon lang uli sila nagtagpong muli, pwedeng gano'n, tapos naiwan ka sa ere, di ba? Ang saklap. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in the relationship, pwede itong tao na to is magkaiba kayo ng language nito. Pwedeng Bisaya siya, Tagalog ka, or kaya taga-ibang bansa itong tao na to, or yung talagang iba yung niya, ibang lahi. Yan. Pwede rin sa iba dito is magkaiba kayo ng age. Doon. Isa is mas matanda or ikaw is mas bata or baliktad. Magkaiba kayo ng age sa nakita ko dito. When it comes in this connection, may mga bigla ang magaganap o mangyayari sa inyong dalawa sa nakikita ko dito. Ate, anong mangyayari? Wala naman ako nakikita ng pangit actually dito sa sitwasyon. Lalo wala ka naman third party. Pero, ang nakikita ko dito is may mga celebration situation. Ako nakikita. Pwedeng sa family mo rin yun. May mga celebration nakikita ako. Kasi may mga kainan at inuman or may mga isi-celebrate kayo. Kung nagkakaroon din naman ng gap sa inyong dalawa, handa naman yung healing situation. Oy! Handa naman yung healing situation yung dalawa eh. Kahit pa paano nandun naman yung saya nyo, sa nakita ko, maaring matagal na rin kayo iba dito, no? Nandun naman yung, may offer eh. Hindi ko alam in what way, kung sino yung mag-offer. Ikaw ang mag-offer o siya yung mag-offer. But nandun yung offer, tapos may mga pag-uusap or may mga pagkakasundo or maybe yun eh, siguro may paglabas, parang ganun. Lalabas mo kayo, malayo man o malapit, mga ganun. Sa iba naman sa inyo, kung may mga third party, may third party. Masaya daw siya sa third party niya. Sabi niya. Kung nagkahiwalay itong third party na to, nagkabati sila. Diba? Pinag-isip ko pa talaga kayo, ate. Diba? Pinag-isip ko kayo. Alam mo naman sa ate mo, kailangan pag-isipan ko rin kayo. Tingnan natin ang money mo. But pag sa may third party, alam mo na yan. Kayo lang naman makakarisolba niyan. Ay, Devi. Sabi ni Universe, oo, may third party. Sabi ka. Galileo. Kumbaga nahandun yung, tukso, layuan mo ako. Kumbaga, doon sa relationship na yon, isa sa inyo is magiging makasarili at sakim at sinungaling. Ganyan. Ganun lang. O may mga toxic habits siguro. When it comes sa money mo, yes, you're valuing your money. Nandun na yung pagiging care mo sa money mo, nandun yung pagiging matatag, kasi parang nandun ka sa point na meron kang point, no? Parang you have a positive destination na gusto mo mas maging maganda yung patutungan ng pera mo. Pwede nag-iipon ka ng pera, mga ganyan. Kumbaga, you have a clear path when it comes to your money. Parang you rebuilding or you restructure
yourself dun sa kaperahan na yon, no? Trabaho man yan or pera. Kumbaga may mga achievement naman din ako nakikita. You will enjoy the fruit of your labor and success. Ganyan. So nakita ko. Sa iba naman sa inyo is may mga biglaan o mabilisan na paglabas ng pera. Ingat na lang din kasi andito si Devil. Ibig sabihin, either may mga point na maaakit ka, bigla ang pagbili, biglang mga ganyan, hindi mapag-isipan, mabuyo, di ba? Maakit, mga ganun. Or may mga habit ka lang talaga. Kumbaga, nag-ipon ka tapos biglang ganun, no? Saklap. Yun. Or pwede rin naman na may mga tao na nagiging blockage sa'yo or may blockage sa'yo. Kaya, pwedeng nahandun ka sa point na imbis na meron kang destination pagdating sa pera mo, nagkakaroon ng toxicity situation. Pero mag-ingat ka ha. Kung may mga tao nakakausap ka, tandaan mo pag may mga tao nakakausap ka pagdating sa pera, pag-isipan mo ng maigi. No? Mag-ingat ka maigi. Advice. Ay, ano ba yan? Okay, when it comes sa advice, we have the 10. Tatlo na yung 10 mo. Okay, when it comes sa advice, ang nakikita ko sa'yo is be practical. No? Slowly but surely, ang sinasabi dito, magkaroon ka din daw ng paghihigpit sa sarili mo, and then mag-trust ka daw sa intuition mo, be creative, and may mga darating daw sa'yo na na exciting opportunities. Wow! Oh my God! Talaga, universe. May darating daw sa'yo na yung mga exciting opportunities pa na darating sa'yo in the future. Kaya be ready. Kumbaga, nagiging slow man yung situation mo this time is mas marami pang darating sa'yo. Kumbaga, nandun sa point na yun na ikaw na universe, wait lang. Sa ngayon is maghigpit ka muna kasi yung ibibigay ko sa'yo na exciting opportunities in the future is niluluto ko pa talaga ng better para mas pag-ihinain ko sa'yo, the best talaga. O, di ba? San ka? Yun. And then, yun nga sabi dito, umiwas ka sa mga sa mga complicated situation, ganyan. Huwag mo kakalimutan daw yung sarili mo. Kailangan mo rin ng self-care, or mas kailangan po ng more on self-care, and then also, try to focus, patient, be practical, give an effort and progress, and lakas ng loob, may mga bagay na need to improve. But basta tatandaan mo, slowly but surely palagi mong isipin kung saan aspeto ng buhay mo yan. No? Tingnan natin ang outcome. Outcome. Oh, puro pera ka oh. Nakita mo, puro pera yan. Pera, 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 pera. Nalo. Saan ka? Okay, ang outcome mo dito sa sitwasyon mo is comfortable life. Ibig sabihin, maganda. O, tama, ito rin pera to, di ba? Magiging, yung outcome mo, magiging good yung outcome or yung buhay mo this time. Comfortable life kasi nandun ka sa point na may disiplina ka naman, makakakain ka ng 2 to 3 times a day, mabibili mo pa rin talaga yung gusto mo, nandun yung sitwasyon na mas nagkakaroon ka ng mga more on balancing kasi ang nakita ko sa'yo dito no? Pwedeng nandun yung point na may mga marireceive ka pa talaga na blessing from the universe na pwedeng ipaabot nila sa ibang tao or kung kanino man yan. And then, nandun din yung sitwasyon na receiving talaga to. It's more on receiving opportunities and blessing. It's more on balancing. Ang nakita ko sa'yo dito, it's more on harmony. Ganyan. Harmony and balance and comfortable life. Kumbaga nahandun yung self-confidence and you will enjoy the success and reward because of the effort na binibigay mo sa sarili mo or sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Ganyan. O di ba maganda yung outcome mo. It's good. May papasok daw sa yung valuable things or pera or opportunities. Yan. Yung nasabi dito. Arigato namaste, God bless.